Heto na ang pinakabagong pasabog. Sandamakmak na general ang nagtipon umano sa Malacanang. Dala ang iisang layunin, ang ipakita ang kanilang pagkakaisa laban sa lumalalang katiwalian na ibinibintang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pagtitipong ito ay nagdulot ng matinding pangamba at intriga sa publiko. Ayon sa mga ulat, umalingaw-ngaw sa loob ng palasyo ang serye ng diskusyon ng mga matataas na opisyal ng militar. Ibinunyag ng ilang insiders na matagal nang nagbabadya ang galit at pagkadismaya ng mga general dahil sa umano'y pagkalugmok ng pamahalaan sa katiwalian. Binanggit din na matindi ang kanilang panawagan para sa pagbabago at paglilinis ng pamahalaan kahit pa umabot ito sa hakbang na pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo hinggil sa naganap na pagtitipon. Gayunpaman, usap-usapan na sa publiko at social media ang posibilidad ng malawakang kilos protesta o maging kudeta. Nananatiling tanong ng taong bayan, magtatapos ba ito sa tahimik na reforma o hahantong sa isang matinding pagbagsak ng kasalukuyang administrasyon? From the time na kumandidato siya na nininlang ang Sara Duterte at mga taong bayan para makuha yung boto. Nung pagkaupo niya, pagsumpa niya sa pagka-presidente at pinainan ang Sara Duterte ng 125 million. Planado lahat hanggang yung PI na yan, na kunwari siya yung mabait and then iba yung ginagawa. Talagang panloloko eh. Kasi nagsasalita siyang ganyan na si Marcos nagsasalita ng ganon. Tapos nun, ang tao, wow, sampang-samba si Marcos. Pero kung titignan niyo, ginagamit niya yung playbook ng tatay niya. Pero much improve yung version. Kasi alam niya yung pagkakamali nung panahon ng tatay niya. Alam niya na yung military ang naging mitya noon. Yung Defense Secretary, sila Enrile, ang naging mitya. Sila Ramos at saka sila Honasan, yung RAM. Ang siyang nagsimula noon ng mutiny, kudeta, kudeta na bumaklas away from the armed forces. Ni Ber, kontrolado nila. Kita mo yung degree ng control. Kinreate yung mga RUC noon, Regional Unified Command. It's an armed forces within an armed forces. No? Yung buong armed forces, nandyan yung Army, Navy, Air Force, at PC, Philippine Constabulary. Within the PC, minamatch niya yung Army, yung strength ng Army para counter force lagi. Na nandun yung kanyang si Fidel Ramos, pinsan, no? So, minamatch lagi. Kung 80 yung Army, 80 yung PC. And, hinati pa. Kung merong buong armed forces na ganyan, ginawang RUC 1, 2, 3, 4, 5, headed by generals na trusted nila. Isa Regional Unified Command na kontrolado nila na branch, no? Army, Navy, Air Force, which is now, yun yung mga area command ngayon. So, ngayon, nakita nila yung pagkakamali nila noon, bumaklas yung armed forces. So ngayon, binusog nila, binubusog nila, kontrolado nila. That's why hindi bumabaklas yung armed forces, tapos bumbo yung armed forces ngayon. Kaya, nahirapan kayo ngayon kasi nagagawa nila yung gusto nila, nakasuporta yung armed forces, nakasuporta yung PNP. Sa gusto nilang mangyari. Mantalang yung AFP at PNP, sinasabi, we are professionals, we are apolitical, we will uphold the Constitution. So, yun yung Tapos yung mga pagkakamali nila noon, tinutuwid nila, parang parang ang bait, tinutuwid nila. Ibig ko sabihin, gumagamit sila ng mga paraan para hindi matakpan yung butas ba? Para matakpan yung mga butas. Kaya yun yung magaling magaling tong Bongbong. Magaling siya sa kalokohan. Alam niyang mali, pero ginagawa nila. Planado lahat ito, planado. Hanggang sa
i-impeach si Inday Sara, tapos nun, ewan ko kung gigibuhay siya, papa-impeach siya para bye-bye, lipad na siya, meron na silang pera na nakulimbat. Nakabuhok na. Happily ever after. And then si Tamba. Pero come to think of it, papayag ba siya na bitawan na lang niya basta-basta yan na sira ang pangalan ng Marcos? Sa kanya, baliwala yung pangalan ng Marcos eh. Baka ganun ang dating. No? Malalaman natin kung how it will unfold, how it will end. Kasi sa ngayon, yung so-called na Duterte camp or yung opposition camp, nandun ngayon sa legal remedy. Nandun sila sa legal remedy. Nandun lahat. So, ewan ko kung pinapadama lang tayo ng Marcos camp na make us feel and think na okay pa, kakampi pa natin, meron pang pag-asa, atin pa yung hustisya, atin pa yung korte, atin pa yung Supreme Court. So, beware, yun sa akin, no? Beware. Because if you look at it from the point of view na lahat ito planado nila, yung tirada nila eh, PI, impeachment, bili dito, bili doon, nakaw dito, nakaw doon, bayad ng mga politiko, kontrolado mo lahat. Baka pinapadama lang tayo. Na one step forward, and then one step backward, two steps forward. So in the end, dalawang hakbang laging abanti nila, isang hakbang pabalik para kunwari natakot sila, kunwari nag-relax, kunwari umano sila, nag-recover. Pero actually, pagka nag-spring back sila, dalawang step forward. Umabante sila. So they are gaining ground, they are gaining strength. So babala sa aking mga kasama, no? Babala sa aking mga kasama. Things may not seem the way they seem, no? Things may not look the way they seem kasi baka pinapadama lang tayo, giving us that thinking. For example, binanatan yung yung vloggers. So expected nila na yung vloggers or baka merong insider sa kanila, may doble cara, yung ganun ba? Hindi mo may wala yan. You have to assume na merong ganun, no? Ano nangyari dun sa mga rally-rally na yan, ano? One step forward lagi sila eh. So, pati sa amin eh. So, alam nila na magkokorte. Hihingi ng legal remedy sa korte instead na pumunta sa Congress. So, nandun, punta sa Congress, punta sa Supreme Court, ganyan, tapos noon, live, ganun. O de lahat tayo nanonood doon, biglang binanatan ng botohan sa impeachment. Yari. Yari. Wala na, nandiyan na. Bumoto na, 245 ba? Ayun. So, scheming, kung titignan ninyo, scheming. Akala mo, you're led to believe na, yeah. Yung mga temporary victory, mga you are allowed to believe and think that you are winning. And that's a dangerous enemy. No? Papitir siya eh. You are allowed to feel and think and believe that you are gaining ground, that you are winning, that you have set them back. Pero in actuality, you are falling for the scheme na gusto nila mangyari. Banat sa korte. Ako lang naman yon. Ako lang nag-iisip nun. Banat sa korte, tapos nun biglang humugot eh. Biglang, ayan, boto eh. Inday Sara, impeach.
na hanip yun. Nandun kasi lahat ng tao nakatingin sa ano eh, dun sa anong gagawin ng mga vlogger eh. Okay, so sa akin, ano lang, proceed with caution because you have a very dangerous enemy. Yun yung ano ko. You have a very dangerous enemy. But I am more dangerous. Binuhat sa sarili bangko, no? I am more dangerous. Ranger ine. Ranger ine. Anak lang to ko kayo. Ang tagal naman, DOJ, mag-ano na kayo? Hanapan nyo na ng probable cause. Banatan nyo naman probable cause para bigyan ako ng irapol na sa korte. Banatan nyo na ng warrant of arrest ako para yun ay hudyat namin. Tagal eh. Marami na nainip eh sa hudyat. Yun na lang ang hudyat. Pagka lumitaw yung warrant na yan. Saan ka nakakita? Crime na yung yung magsalita. Malintik na yan. Binaboy talaga yung constitution natin eh. Ng mga animal na to. And now I wish na umikot ang gulong because power is not forever. Only God is forever. Even the universe is not forever. And I do wish that one day you will find yourselves all under arrest. No? Kayong mga walang niya kayo. And all on death row. Kasi galit ng tao, maglagay ng death penalty, no? So, habang nag-ano tayo, kasi nintindahan, habang hihintay tayo ng hudyat. Ang hudyat natin, DOJ. Ang hudyat, DOJ. Hindi na ako magpapiansa. Never mind ako magpiansa. Para may option ako, dalawa option ko. Magpakulong ako, sisikat pa ako nun eh. Tapos problema nyo ako, pagka nagpakulong ako, saan nyo ako ilalagay? Na? Ay may attorney naman ako na magpetisyon kung illegal yung gagawin ninyo eh. So, mentras na may mileage yan, mas tumitindi yung ng taong bayan, yung galit ba sa ginagawa nyo. Hindi, okay lang sa akin. Ako, tatawa-tawa lang ako nun. Tapos isa naman is, tatayo na ako and then sasabihin ko lahat na nararamdaman ko sa gobyernong to. Tatayo na ako at gigisingin ko na lahat ng taong bayan. Sumama sa akin yung gustong sumama. Na, tapusin na natin. Kasi hindi pwede. Yun yung isa pang gusto ko sabihin nung iniisip ko kanina. There are two school of thoughts, no? One is the peaceful, legalistic mind. Meron kang reklamo, lamok. Pare-parehas natin na ano yung nararamdaman yung problema. Sinabi, ilang beses sinasabi yan, droga, mismanagement, komunista sa gobyerno, plunder, abuse of power, TRICO, yung Quadcom na yan, yung Kongreso na yan, sobra. Wala nangyari. Ano ba? Magtatatlong taon na, ano pa? May nagigibantulay, may sobra-sobrang pera na hindi mo malaman saan na napunta. And here we are, griping. One school of thought would like to go the way of a peaceful transition, the legal way. Okay. Legal way, daanin natin sa batas. Sangayon sa mga batas natin, sangayon sa konstitusyon. Observation. Dagdagan ko pa. And we go through the right of suffrage, yung pagboboto. We go to the 2025 midterm elections at saka 2028 elections. So every 3 years, we have the power. We have the power na to cast again our ballots, mamimili ulit tayo.
So, yung kinokontra yun ng ng kabila ng mga nakaupo, ng mga abusado by buying yung boto, using yung pera din natin, yung mga tupad, yung mga ganyan. Kaya if you go to that school of thought na the peaceful legal transition, pwede siyang tumagal, matagal, at hindi guaranteed na mababago. Because habang tumatagal, lumalakas ang kalaban nyo. Yun yung problem. If you're trying to solve the problem the way you know it, the way you define dun sa constitution natin. Kasi lumalaban tayo ng parehas. Samantalang yung kalaban, hindi lalaban ng parehas. Hindi siya lalaban ng parehas eh. Tinatrader nga tayo eh. Nagnanakaw na nga eh. Paano ba yun? Parehas ba yun? Ninanakawan tayo ng pera? Parehas ba yun na nagpapail ng kaso pagka sa tingin nila nag-iingay kayo mga vlogger? Hindi. Magpapail siya ng kaso. And then tatakutin na kayo. Parang epekto nun, takot na rin ng tao. Pagka natakot niya yung mga vlogger, matakot na yung mga tao. Good thing nag-unite itong mga vlogger. Congratulations sa inyong lahat, mga vlogger. Love you, no? So, maganda yung nakapag-master ng tapang at tumayo sila. Now, you have to sustain that because nandun kayo sa mahabang labanan, no? Nandun kayo sa mahabang labanan. And the longer it takes, kumbaga kumbaga sa pakonti-konti na patak ng tubig, balang araw, nahuhukay yung semento. Kahit anong tibay ng semento, nabubutas. Patak lang ng patak yung tubig. Or yung pyramid na ginawa na pagka-ganda-ganda, pagka-tibay-tibay, yung sandblasting ng buhangin, na dedeface yung pyramid. So, all it takes is time na lumakas itong kalaban. Lumakas itong rehimen na to na patuloy na ini-empower niya sarili niya. Kita mo nga yung nagsita nga si Attorney Harold Respicio sinita lang niya yung actually nag-i-inform lang yung tao Sinabi niya na may butas itong proseso ng COMELEC and then COMELEC answers by making demanda. Pinaaresto yung tao. Ano ba yun? Kaya nga ang magiging thinking dyan ng mga gobyerno, no? COMELEC, ang magiging thinking ng tao dyan, dalagang dadayain ninyo yung eleksyon. Kasi yung tao, sinasabi yung butas na internet, tatransmit kayo, pwedeng ma-intercept, and then baguhin yung resulta. Sinasabi niya yung solusyon. Nakita niyo yung problema, sinasabi niya yung solusyon, wag mo na mag-internet. Para pagka tapos na ng counting, nakita ng lahat yung resulta, tsaka nyo ibato. O di tapos na kasi may record na ng counting kung ano yung resulta ng eleksyon. Hindi yung naka-open yung internet, tapos nun, pwedeng madaya. Yun lang yung sinasabi niya. And based on his know-how, based on his job description, expertise niya, level of competency niya, gusto lang tumulong ng tao. And, clap-clap sa'yo, Attorney Harold Respicio, kasi wag ka masiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang. Mali yung sagot ng COMELEC. Mali. Tsaka may nakita, may pulis pa doon na nakifile pa no? Mali yun. Kasi kung talagang ang intensyon ninyo, maganda yung eleksyon, credible yung eleksyon, kung ano yung magiging resulta niyan, lahat ng batikos, sagutin nyo. Yun yung doon. Kaya kitang-kita ninyo na two step forward, one step backward. Ganun Ganun yung tugtog nila no? Parang ang dating niyan talaga, yayariin sa eleksyon na yan Yan ang dating Well anyway, yan ang gusto nyo Umabot sa
eleksyon. So pag umabot sa eleksyon, ako naman, ang observation ko, ang analysis ko dyan, pagka dinaya ninyong eleksyon at ang taong bayan ay naghihintay lang na doon sa eleksyon niya i-express yung kanyang sama ng loob, yung kanyang galit, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang desire na baguhin ang bansa nato by starting at the election, at the precinct. Boboto nila yung gusto nila. Isisiro kayo. Tapos may biglang ang zero, Duterte. Zero yung kabila. Tapos kayo, na hindi lumilitaw sa survey, na pinalalabas nyo ngayon na nasa survey kayo, pakunti-kunti. Tapos nun ginagagawin yung utak ng tao bago nakahanda pa yung pambili nyo ng boto. Tignan natin kung ano magiging resulta. Baka umabot yan, sa galit ng tao, magrevolusyon ang tao. Wag naman sana. Wag sana. Kasi pag umabot tayo sa revolusyon, yung galit ng tao sobra-sobra na, mauwi tayo talaga sa madugong revolusyon. Wag sana. Yun ang iniiwasan natin. Kasi mawala ng credibility lahat eh. Magkakaroon ng constitutional crisis, etc. Malabo. So, that's one frame of thinking. You do it the legal, constitutional, peaceful way to create change. Question mark yun na, are you sure you really will bring about change by voting a slate na diretso, Team Suka, na walang solusyon. Na hindi nga alam yung problema na may artista pa. So, ganun din yung kabila. Gusto nila, iboto nyo yung kabila, yung administration candidates. Are you sure? Alam nyo yung problema? Kayo yung problema. Administration, kayo yung problema. Kayo nagnanakaw eh. Kayo nagnanakaw, kayo yung mga walang niya eh. Tapos gusto nyo i-retain yourselves in power, no? Wala talaga tayong Pilipinas eh. Kaya yung iba, doon tayo sa kabilang frame of thought. It has to be a revolution. Yun yung frame of thought ng iba. Abrupt, decisive, sudden na strike ba? Boom, kuna na. And then, baguhin. And then, mag-transform tayo. Yun yung thinking na ibang Pilipino. Ang nakakatakot doon sa sistema na yon, sa style na yon, meron talagang tatamaan doon. Meron talagang mamamatay doon, both sides. Nakakatakot yon. Pero, question, how sure are you na there will be change? Meron bang pagbabago? Kasi dito sa kabila, ang gusto baguhin yung sistema. Dito sa kabila, ang gusto baguhin yung tao. Mas mukhang maganda yung kabila kasi yung sistema ang babaguhin. Yung frame of thought. Dito, ang thinking ng mga tao na ibang kababayan natin, mababago mo lang ang Pilipinas kung yung mismong sistema mawala. Yung mababago ba? Yung sistema ng korupsyon, sistema ng abuso, sistema ng pamumulitika, sistema ng mga ayuda, tanggal lahat yan. Sistema ng abuso ng Kongreso, tanggal yun. Sistema ng mga commission on appointment, tanggal yun. Sistema ng droga, komunista, tanggal lahat yan. It has to be a reboot, a whole of nation approach, nire-reboot mo lahat, and then, boom, tapos nun, yung 1, 2 taon, siguro isa pwede na magta-transition tayo, and then, boom, mag-snap election tayo, and then hopefully everything will hold. Yung ginawang pagbabago, yun na. And then,
ang key pillar doon is death penalty. Isa yun. The Council of Elders, isa yun. Hindi ko na-discuss iba. Baka magkaroon na idea yung yung mga tumatakbo, i-rehash nila magkaloko-loko lalo. Kokopya yung idea pero hindi naman naintindihan. So yun yung compared dito sa kabila, palitan mo yung nagmamando, nandun pa rin yung problema. Nandun pa rin yung problema. Saan kayo? Anong school of thought? 1 or 2? Yung 1, palit lang tao. Ganun pa rin. Yung iba, hanggang sa mamatay, hindi alam kung ano yung problema. Palit lang tayo ng tao, tapos nun, ganun pa rin. Sila naman ang magnanakaw. O di, problema, iyak pa rin ang Pilipino. Yung kabila, putya, baguhin na natin. Tapusin na natin to. Umabante na tayo papuntang respectable na bansa na gagalangin ang Pilipinas, gagalangin ang Pilipino na natikman natin ng kahit 6 na taon lang sa panahon ni Duterte, PRRD, na nakataas no yung Pilipino sa ibang bansa. Na pinapantay si Digong sa matitindi na mga pinuno. US, Russia, China, di ba? Sa Indonesia, Japan, nakakasabay ang Pilipinas. Taas no. Ngayon, yuko. Baka makita may pulbos no? Yun, yuko ngayon na saka nakakita inauguration ng president ng US, hindi inimbita ang presidente ng Pilipinas na 100 years mo ng alay. Hanep, no? Kaya yun. And then, iwas puso itong administration, nakakahiya kayo. Talaga namang obvious nakakahiya kayo. Hindi kayo inimbita ng US, kakaya anong antas ang Pilipinas? Nakakahiya tayo. To the point na halos you are demanding na imbitahin kayo. Nakakahiya kayo. Sarap, mainit Okay. Hindi pa yung topic natin. Hindi pa yung topic natin. Ang topic natin ay solusyon. Kasi ayoko na ng politika Nakakinis ang politika. Kainit na ulo Kasi kahit magdamag tayo, magkwentuhan, magsalita ng magsalita, wala rin yan Kasi nga, it will all depend on you guys, Filipino people, if you really want to go out and what school of thought. Dito kayo, peaceful, transition, constitutional. O, dito kayo, dito sa abrupt, sudden, people, sovereign will ng tao, constitutional pa rin. Pero, kaboom, bulagaan, bang, tapos ang kwento. Tapos, anong tawag doon? Overhaul ng makina. Hindi pwedeng, ditong kabila, anong tawag doon? Anong tawag doon sa tune up lang. Tune up lang. Dito, overhaul. Dito, hilamos. Hilamos lang. Papalitan mo lang tao Hilamos lang tayo. We're trying to make believe na we have little victories that we're gaining ground, gano'n And in the end, abot tayo eleksyon, gusto natin umabot na eleksyon, gano'n yung itong thought na to, abot na eleksyon para may boto natin, yung iba sa inyo gusto straight,
Team Suka. Yung iba sa inyo gusto straight, Team Sinusuka. Yung iba nag-iisip, gusto mamili ako. May hinahanap akong criteria. Yun yung intelligent voter. Hindi yung dinikta ka, straight. Pucha, anak ng toko, makita. Mamaya magsisina naman kayo, miyak-iyak na naman. Pucha nga na, natutulog yung artista. Walang ginagawa, o papusoy-pusoy, etc. etc. Binoto nyo eh. Straight kayo eh. Wala talaga 40 years na nakaraan, di pa tayo natuto. Nabubudol pa tayo. Ngayon magpapabudol na naman kayo. It's because the problem is we make do kung ano yung meron because you are not quality conscious. We should be quality conscious. Ginagawa nyo eh. Bumibili kayo ng bag, ng damit, ng maong, t-shirt. Bumibili kayong gamit, make-up. Alam ka naman na masisira yung mukha mo kung ano yung may makeup mo. Pag supilyo mong ganyan, laglag yung ngipin mo. Kung pagka nag-suit ka ng damit, maya-maya pagkalaba, puti na yung kulay mo na t-shirt. O kaya, kumupos ba? Sobrang kupas. Kundi kaya, may tatak na ang ganda-ganda ng tatak eh. Kunyari, FGF, maya-maya pagkalaba, wala na. So, you should be quality conscious. Ang problema, wala naman talagang quality. Lahat na, yung mga tumatakbo, maraming tumatakbo, wala talagang quality. Nakikisakay sa popularity. Nino? Ni Digong. Yung iba, kay Marcos. Kaya yung mga dating Digong na tumakbo, nakampi talaga ng Duterte, nandun sa kampo ni Marcos. Siguro may pera dun eh. May pera doon, tinatansya na, mukhang wala, mahinahin Duterte. Dito tayo, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!